Ito ba yun? Galing abroad na yung mga ka-business partner ko before. So, alam mo na, di ba't nakakulong nga ako? Sabi ko sa kanila na kung ano man yung natitira pa for me, let's sit down it together because I'm going to put up new company. Ayan. So yun po yung sabi ni Kulaong. Kaya siya naka-Amerikana. Meron daw po dumating siya mga ka-business meeting, kung ano man yun, may transaction siya. At sabi niya, nung daw pong nakulong nga daw siya, kumbaga parang nawala siya doon sa kumpanya. Kumbaga, nakakulong siya kaya hindi niya naasikaso. Parang ganun yung gustong sabihin ni Kulaong. Pero eto po yung lumabas na video. Meron po lumabas na video ngayon. Ayan. Sa Annex 2 sa MMD. Sa Hoyo. Sa Annex 2 sa MMDJ. Sila yung mga foreigner na natulungan ko, na niligtas ko sa against any harm from foreign and local. Ngayon, nakita nyo, mga negosyante yan. At talaga namang yung kanilang respeto sa akin bilang gobernador ng Annex 2. Ayan. Sabi mo, Kulaong, ulitin natin yung sabi ni Kulaong. Full karepa. Boss, bakit nakapang formal? Ano meron? Hindi, may mga dumating galing abroad na yung mga ka-business partner ko before. So, alam mo na, di ba't nakakulong nga ako? Sabi ko sa kanila na kung ano man yung natitira pa for me, let's sit down it together because I'm going to put up new company. Di ba? Iba yung kwento niya dito, iba yung kwento niya doon sa isang video. Sabi niya mga ka-business partner niya before. Bakit ito sinasabi mo dito sa video na ito? Sa Annex 2 sa MMDJ, sila yung mga foreigner na natulungan ko, na niligtas ko sa against any harm from foreign and local. Ngayon, nakita nyo, mga negosyante yan. At talaga namang yung kanilang respeto sa akin bilang gobernador ng Annex 2. Diba? Sabi niya, ka-business meeting, mga ka-negosyo, pero yun pala, mga kasama sa kulungan. Kasama pala sa kulungan, mga ex-con, ang kasama ni Kulaong. Di ba? Yan po isang parte ng pagpapanggap ni Kulao. Bakit? Katulad niyan. Niloko niya siguro yung mga Chekwa na yan. Baka pinasabi niya, malakas na malakas siya. Baka mamaya mga pogo operator to. Naku, dapat dito maimbestigahan. Baka mamaya may kinalaman to sa pogo, bawal na yan dito sa atin. At marami pong Chinese dito sa Pilipinas na pinaghahanap po ng batas dahil mga lumabag po sa batas noong panahon na malakas po ang pogo dito sa ating bansa. Mukhang sa casino to nagkita mukhang sa lunch ng casino. Kaya po siguro, di ba, si Kulaong, kaya siguro nilalapitan yung mga ganitong foreigner at na-report na din po yan. Si Madam Imelda Marcos mismo ang nag-report po niyan sa NBI na meron pong mga Chinese na investor ang kinakaharap ni Kulaong. At nagpapanggap nga po itong Marcos habang kinakausap ang mga investor. Ayan sa video, sa sulat na ito ni Madam Imelda Marcos sa NBI, sinabi niya diyan na itong si Kulaong ay merong mga sinasamahan ng mga Chinese investor. Nako, ayan na naman, may modus ka na naman, Kulaong. Modus na naman yan. Imposibleng malinis yan. Di ka naman mag-Amerikano kung mababa lang ang bentahan dyan, mababa lang ang presyo na pag-uusapan dyan. Kaya wag kami, Kulaong, hindi mo kami maloloko. Maloloko mo yung mga bobot tanga, pero hindi mo kami maloloko. Ayan. Parang kinakabahan ako dyan sa tanong mo
Boss, ano gagawin mo if may nagpakilala sa'yo long lost daughter mo? Ano gagawin mo? For comedy lang. Parang kinakabahan ako dyan sa tanong mo, ha? Anong gagawin ko, long lost daughter ko? Aba as long na mamahalin niya ako bilang ama at handa siya na tanggapin kung anuman ang batikos ng kanyang ama at siya ay maninindigang bilang anak. Bilang anak. Mamahalin ko yon. Ibibigay ko lahat doon. Oo. Pero pagka magpapakilala lang siya sa akin at kailangan niya ng pera ko, bahala siya sa buhay niya. Pa-DNA siya. Pag anak ko siya, di supportahan ko siya. Pagka ligaw, di God bless you. Magandang araw po sa inyong Ayun. Hindi natin to, wag na lang natin pakita yan. Alam niyo po, yung sinasabi ni Kulaong na kung meron pong long lost daughter o long lost son na meron siya, di ba? O meron man at tatanggapin daw po niya kung kanya, kung hindi, kung ligaw, bahala daw po sa buhay niya. Ngayon, alam niyo po, ito po kasing si Kulaong, kunwari ako yung anak ni Kulaong. Kunwari lang sabihin sa akin ng nanay ko, Mac, ang tunay mong tatay si Kulaong. Yan talaga tatay mo. Alam niyo, sasabihin ko sa nanay ko, baliw ka ba? Sira ulo ka ba? Tapos napapraning ka ba, Nay? Paano ako naging anak niyan? Ang pogi-pogi ko, pangit-pangit niyan. Pero kunwari ka, sabihin nyo na gano'n, na sabihin ng nanay ko, nak, yan talaga ang tatay mo Siya talaga tatay mo. Sasabihin ko na lang, hayaan na natin siya sa buhay niya. Ayokong ma-involve dyan. Kita nyo nang bubudol, Kita nyo nang i-scam. Na araw-araw, gabi-gabi, nanloloko ng tao yan. Tapos yung pala tatay ko. Ay, wag na lang. Manahimik tayo, Nay. Manahimik tayo. Sus Mariosep. Wag natin ang pakinggan niya. Hayaan mo siya sa buhay niya. Malaki na yan. Mabubuhay tayo kahit hindi natin yan kasama. Di ba? Kaya saka kakahiya ako kasi syempre galing ako sa pamilya na kahit papaano kinikilala po dun sa lugar namin. Galing ako sa pamilya na mga politiko, yung kamag-anak namin. Tapos malalaman mo, tatay mo ganyan, sus Mario, wag na lang, di bali na. Di bali nang pangatawanan ko na lang na ako'y napulot sa etchas ng kalabaw. Kaysa naman sa magkaroon ako ng tatay na mukhang kalabaw. Magkano na network ni Kulao ngayon, Boss Mac? Sabi niya 250. Ang daming patalatas, Boss Mac. Thank you po. Kung ako, wag na, di bali na, wala ako tatay, wag lang yan, tao na yan. Di ba? Kung ako, tanggapin ko na lang, putok ako sa buhok. Di ba, Ate Mayet, nakakahiya Di ba? Daddy Dance, Kulaong, ang taong gumawa ng kastilyo sa ulap at naniniwalang totoo. Tawag dyan psychosis at di kalaunan tumira siya doon. Ang tawag doon neurotic. At heto pa, may dumating at naningil ng upa, psychiatrist. Ang galing Tuwan-tuwa si Ate Joseph Grooms. Brian Manaba, tuwan-tuwa din. Lahat ng kasinungalingan at kahambugan ay nakay Kulaong na yata. Pibster, Tara Didel, Perjurer, Usot Chuki daw, sabi ng friend ko. Bart Agarap, kung ako lang tatanungin, wag na kasi kawawa naman yung bata. Oo nga, no?
Okay, baka may mga mugshot, mga business partner niya ni Kulaong. Yung kanina. Iwan natin kung meron po. Salamat sa hindi pag-skip ng ads sa Angel C. Gatchalian. Salamat, salamat. Ay, nako. Kaya alam nyo, minsan mahirap din yung yung kasi minsan meron pong mga pagkakataon na yung talagang kahit yung mga nangyayari sa teleserye, nangyayari talaga sa totoong buhay di ba? Yung hahanapin mo yung nanay mo, hahanapin mo yung tatay mo, 'di ba? Nangyayari sa KMJS, 'di ba? Merong mga pinaampon sa ibang sa ibang lahi ba 'yon, no? Tapos hinanap niya yung mga magulang niya. 'Di ba? Meron pa nga yung Chekwa. Ang tagal niyang hinanap yung kanyang tunay na kapatid ba 'yon? Ewan ko basta mga ganun. Nangyayari pala talaga 'yon. Boss Mac, paano ko nakapagbayad ng utang si Manny Pacquiao kay Kulaong? Baka maubos budget ni MG. Ayaw na ayaw nga ni Kulaong mabanggit man lang yung pangalan na yan dami kong tawa dito sa Gedli Makmak sa tawa mo. Ay, salamat, napasaya kita, Ate Virgie. Busa, basta ako nasa ganyan sitwasyon, di bali na lang. Baka pag nasagi ako ng kakupela ni Kulaong, baka ako maging kriminal. Nakakahawang sakit yan kahit inosente ko. Totoo yan. $250 million daw network ni Kulaong, pero paulit-ulit naman ang suot niya. Princess Claire, halimbawa sa akin ay layasan ko yan. Layasan ko yan ang ganyang klaseng father. Okay, Bart Agarap, pero kung siya lang tatay ko, hindi na ako mag-aaksaya ng oras para hanapin pa yung baluga na yan. Ang ilong ni Kulaong ay walang katulad, parang luyang hinahambas ng kutsilyo sa sangkala. Ay nako. Hindi nakilalanin at malaglayas na lang si Princess Claire. Clash Royale, pati kwento ng buhay ni Kulaong nangyayari sa pelikula yan. Mas masahol pa ang twist ng kwento. Oo nga, totoo yan. Okay, matmat, humanap, tapos ang, yun, hulihin. Ito, puntahan na natin itong video ni Kulaong. Naglalagay nga ako sa Tutchikik. Boss, bakit gusto mo sumikat sa Sokmed? Tutchikik, matagal na ako sikat. Naglalagay nga ako sa Yahoo Year End Ano ka ba? Ako na yung pinakasikat sa Sokmed. Oo. Nalagay na ako sa Yahoo Year End. Top 10 World Most News ng Yahoo Year End. Sino nalagay sa Yahoo Year End? Bihira lang. So, wag mo sabihin, ba't gusto ko sumikat? Matagal na ako sikat. At hindi ako sumikat dahil magaling ako sumayaw. Hindi ako sumikat dahil naglabas ako ng puwet o kumanta. Sumikat ako dahil minahal ko yung kababayan natin noong pandemic. Isa ka na ron sa mga minahal ko. Alam niyo ba kung ano yung kasiyahan ko? Ang kasiyahan ko ay makapagbigay ng tulong sa kapwa ko, lalo na't yung alam kong kailangan niya ng tulong ko. Yun ho ang kasiyahan ko. So yung ginagawa ko hindi para sa sarili ko to survive. It's not a matter of living or surviving. It's a matter to keep things in order. Siyempre kasama yun sa panggagancho ni Kulaong. Kasama yun sa panggagago ni Kulaong, yung mga ganun na siya ay nasama sa mga top 10. Pero totoo, okay? Ibibigay natin yan kay Kulaong. Totoo po. Siya po ay nasama lang naman sa Yahoo PH Top Search of 2020. Yahoo PH Top Search in 2020. Totoo naman, hindi naman natin yan na ide-deny na totoo yan. Ang ibig sabihin po nito, top newsmakers. Yahoo Philippines look back at the people and moment that made the headlines in 2020. So dito po, makikita po ninyo dito, si Kulaong po ay pang number 7. Lakihan natin. Ayun, pang number 7 po si Kulaong dito. 'Di ba? Ayan, Taal Volcano, dahil pumutok yung bulkan, Kobe Bryant, namatay, United States Presidential Election, si Digong, Bayanihan Act 2020, kasi
panahon ng pandemya na Donald Trump, ito si Francis Leo Marcos, number 7, George Floyd, Kim Jong-un at Kenny Rogers. Ngayon, puntahan natin kung bakit nalagay diyan si Kulaong. Alam ko meron tong paliwanag. Hindi lang basta-basta na trip lang nila to maglagay ng wala. Pero alam ko kaya po nasali si Kulaong sa top search dahil nga po, 'di ba, sa kanyang pagpapanggap na Marcos. Hindi po siya nasali diyan dahil sa kabutihang loob. Ito, the arrest and ongoing saga of businessman and popular internet personality Francis Leo Marcos for alleged violation of optometry law also kept users on the edge of their seats. Ayan. So ito nga si Kulaong po ay naaresto nung panahon na yon, kaya po siya nalagay sa Newsmakers of 2020 dahil nga po, 'di ba, naging sikat na sikat talaga yung video na siya ay hinuhuli ni Chief Vic Lorenzo. Hindi po hindi po yan na sikreto. Yan po ay alam na alam natin. Pero hindi po yan yung kumbaga award o kaya ka napunta sa top 10 search dahil magaling kang Pilipino, pilantropo ka, mabuti kang tao. Hindi. Kaya ka napunta diyan ay dahil ikaw ay kriminal. Ayon, 'di ba? Sabi nga dito, the arrest and ongoing saga of businessman and popular internet personality. So yan po ang ibig sabihin nun, nung kunwari award na kanya nakuha. Kaya po wala pong kumbaga yung siya nalagay doon sa Yahoo Top 10, totoo. Pero hindi dahil sa siya mabuting tao, kung hindi dahil kaya siya nalagay doon dahil sinesearch siya ng mga tao dahil nakulong siya. Yan po ang katotohanan niyan. Nakulong siya. Ayaw na mabuksan. Nabuksan na. Okay. Ito yun din pala yung nakalagay. The arrest. Yun po yung nakalagay din yung pagkakakulong ni Kulaong. So meron po talagang katotohanan yun. Okay, upload pala sabi niya bumalik siya kasi naawa siya sa mga tao sa nasa kalsada, magpapakain na lang daw. Hindi po totoo yun. Okay, Lance Tan, tapos search mo, Boss Mac, no bearing sa pagiging mabuti. Alin ba yun? Kapag nag-search ako kasi, vlog. Daddy Dance, ayun. Pasok sa top 10. Chunga of the universe. Hypa-trending soon ang news noon ng ma-arrest si Kulaong. Diba? Kaya nga po hindi po totoo yung mga niyan, yung sinasabi niya na katulad niyan, yung parang low-key lang siya, parang nagpapakabait. Hindi po, kita nyo nga yung mapunta nga lang ng yan Mapunta lang ng casino, di ba? Video ng video. Nakasakay sa Grab, video ng video. Ganyan po talaga siya, papansin, paepal. Ay oo, trending noon, ang news noon ng ma-arrest si Kulaong. Si Irene Legaspi nasali, Boss Mac, dahil sa kakulaungan niya.